Nagsimula ang kwento sa balita ng pagkamatay ng mistress na si Yong. Ito ay nagbigay ng kalungkutan sa Crown Prince na si Yisan dahil gusto niyang tingnan sa huling pagkakataon ang katawan ng kanyang lola, ngunit ang hari gaya ng sinabi sa kanya ng kanyang lolo, sinabi sa kanya na huwag. Kahit sinabihan niya si Yisan na huwag, lumabas siya ng palasyo sa tulong ni Hong Jokro at pumunta sa bahay ni Mistress Yong. Isang matalino at matapang na lady-in-waiting na nagngangalang Sung Jokim ang napiling maging tanging tao sa libing ni Mistress Yong. Nagkita ang dalawa sa daan, ngunit hindi alam ni Jokim na ang ibang manlalakbay ay ang Crown Prince. Nang makarating sila roon at nakita ang katawan ng kanyang lola, nagsimulang umiyak si Yisan, ngunit sinubukan ni Jokim na pasayahin siya hanggang sa isang iglap, nagpakita ang hari. Nangangahulugan ito na kailangang tulungan ni Jokim si Yisan bago pa ito makita ng hari. Si Jokim mismo ay nananatili sa bahay at nakikipag-usap sa hari. Gusto ng hari si Jokim dahil matalino ito. Pagkatapos, binigyan niya si Jokim ng isang libro tungkol sa pagtuturo ng mga aralin sa moral sa kababaihan. Ang libro ay isinulat mismo ni Mistress Yong. Alam din ni Jokim na ang kapalaran ng lady-in-waiting ay nauugnay sa haring kanilang pinaglilingkuran. Kung kailangang umalis ang hari sa palasyo, kailangan nilang umalis kasama niya. Si Jokim ay binigyan ng trabaho bilang tagapaglingkod ng Crown Prince. Narinig niya na ang Crown Prince ay nagtatago ng isang aklat na labag sa batas at kinasusuklaman ito ng hari. Ang libro pala ay puno ng impormasyon tungkol sa hari na anak ng isang alipin. Ayaw ni Jokim na paalisan siya sa palasyo dahil sa libro, kaya hinanap niya agad ito at nagawa niyang mahanap. Sinabi rin ng hari sa mga kawal na hanapin ang libro habang nagtatago sila. Pinunit ni Jokim ang pahina na nagsasabing ang hari ay anak ng isang alipin. Pagkatapos ay itinapon niya ang libro at nakita ito ni Hong Jokro. Nang mawala ang ipinagbabawal na pahina, nagbago ang isip ng hari, nagalit na at handang parusahan si Yisan. Sinabi ni Yisan na naiyak siya nang mabasa niya ang bahaging iyon dahil labis siyang nagmamalasakit sa hari kaya hindi niya ito gustong basahin. Mula noong unang pagkikita nila, hinanap na ni Yisan si Jokim mismo, minsan sa tulong ng kanyang ina, ngunit sinabihan siya ng ina ni Yisan na kalimutan ang tungkol sa babae dahil maaari itong ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Ngunit patuloy itong iniisip ni Yisan sa kanyang likuran. Nagkataon na nagkasalubong sila ngayon na nasa hustong gulang na sila. Naitulak ni Jokim ang Crown Prince sa lawa noong mga oras na iyon. Galit na galit ang Crown Prince tungkol dito, kaya't hiniling niya kay Jokim na sulatan siya ng liham ng paghingi ng tawad. Kinagabihan, si Yisan, ang Crown Prince, ay nakatanggap ng mensahe na hindi niya maintindihan. Ang mensahe ay nagsasabi na ang anak ng isang kriminal ay hindi dapat maging isang hari na isang insulto. Pagkatapos, ipinadala ng Crown Prince si Jokro upang hanapin ang taong nagpadala ng mensahe. Isang umaga, kinopya ni Jokim ang mga aklat-aralin na malapit sa pinag-aaralan ng Crown Prince. Pagkatapos ay namangha siya sa katalinuhan ng Crown Prince, ngunit hindi nagtagal ay nakarating doon si Yisan. Si Jokim, na hindi kilala ang mukha ng Crown Prince, ay itinulak siya ng masungit dahil hindi niya kilala kung sino siya. Ngunit sa sumunod na araw, bumalik si Yisan at sinabi na si Jokim ay isang espiya dahil kinopya niya ang kanyang mga aklat-aralin. Buong lakas na itinanggi ni Jokim ang akusasyon. Binato pa niya ng asin si Yisan para takutin ito. Hindi alam na si Yisan ay isang Crown Prince. Pagkaraan ng ilang araw, binigyan ni Jokim si Yisan, ang Crown Prince, ng isang liham kung saan sinabi niyang nagsisisi siya. Binasa ni Yisan ang sulat at napagtanto niya na ang babae ang nagbato sa kanya ng asin. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad at hiniling na baguhin ang liham. Ginawa pala ni Yisan ang lahat ng ito para pabalikan si Jokim. Pagkatapos ay kumilos siya tulad ni Jokro, ang guro ng Crown Prince. Nagbigay pa nga siya ng mga mungkahi, ngunit ilang beses pa ring binigo si Jokim na ikinagalit niya ng husto. Sa isa pang pagkakataon, nakahanap si Jokim ng mapa ng Tiger Hunter. Tuwang-tuwa si Yisan tungkol dito dahil ayaw niyang makapatay pa ng tao ang tigre. Habang sila ay nanggangaso, narinig nila na ang tigre ay papunta na sa palasyo. Muntik nang kainin ng tigre si Jokim, ngunit iniligtas siya ni Yisan sa tamang oras. Nagawa niyang talunin ang tigre sa tulong ng kanyang mga tropa. Nagalit dito ang hari dahil ang mga kilos ni Yisan ay nakikitang senyales na pagtataksilan niya sila. Si Princess Chungyeon at Princess Chungsun, ang mga nakababatang kapatid ng Crown Prince, ay nakahanap ng paraan para patawarin ang kanilang lolo si Yisan.
Hiniling nila kay Joachim na gumawa ng kopya ng paboritong aklat ng hari at ibigay ito sa hari. Pagkatapos noon, sa wakas ay pinakawalan ng hari si Yisan. Pagkatapos ay sinabi ni Princess Chongyeon sa kanyang kapatid ang tungkol kay Joachim dahil dito. Doon, sa wakas nalaman ni Joachim na ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa tigre at madalas niyang makita sa silid-aklatan ay ang Crown Prince. Labis ang sama ng loob ni Joachim dito dahil nagsinungaling siya. Si Yisan at Joachim ay hindi pa rin masyadong nagkakasundo, ngunit siya ang napiling maging tagapaglingkod ng Crown Prince na nangangahulugang lagi niyang makakasama si Yisan. Ayaw niya, pero hindi siya makatanggi. Nagpatuloy ang eksena nang maganap ang seremonya para sa pagdadalaga ng mga lady-in-waiting ng palasyo. Bawat lady-in-waiting ay nagdala ng pagkain at nakipagkita sa Crown Prince. Isa si Joachim sa mga ladies-in-waiting na gumawa nito. Si Queen Hong na naroon din ay sinubukang ilagay sa masamang liwanag si Joachim upang magsabi si Yisan ng masama sa babae tungkol sa court lady. Sa oras na iyon, sinabi ni Yisan sa kanyang ina na may kumpiyansa na ang isang ginoo ay hindi kailanman maaaring makipag-date sa isang lady-in-waiting. Ngunit nagbago ang mukha ni Yisan nang mapagtanto niyang ang lady-in-waiting sa kanyang harapan ay si Joachim. Nais ng hari na piliin ang Crown Prince bilang kahalili niya. Dahil dito, nagsalita sina Princess Wawan at sekretarya na si Jung na pinalaki niya bilang sarili niyang anak. Sinabi nila na si Yisan ay madalas na pumupunta sa border house kaya ipinatawag ng hari si Yisan sa kanyang silid. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng pinuno ng lady-in-waiting na si Lady Cho at Hong Jung-yo ang tungkol sa plano na pigilan ang Crown Prince na maging hari. Ayaw ni Lady Cho na mapunta ang pagkahari sa anak ng isang kriminal na pumatay ng maraming tao sa palasyo. Samantala, nalaman ni Queen Hong na may gusto ang kanyang anak kay Joachim. Sinabi rin niya kay Joachim na alagaan ang Crown Prince, ngunit hindi nag-alok si Joachim na gawin iyon hanggang sa araw na pinarusahan ng hari ang Crown Prince. Nagbasa siya ng isang klasikal na tula at naantig si Yisan dito. Hindi nagtagal, ang hari, na nagalit sa patunay mula kay Princess Wawan, ay pumunta kay Yisan. Nandoon si Joachim nang mangyari iyon. Sinabihan ng hari ang lahat na huwag pumasok sa silid, ngunit ginagawa pa rin ito ni Joachim. Binigyan niya ng direktang lakas si Yisan at napakalma siya. Pagkatapos ay tinanong ni Yisan si Joachim na makipagkita sa grupo ni Dong Jokheo upang malaman ang higit pa tungkol sa sekretarya ni Jung. Binigyan din niya ng trabaho si Joachim na magustuhan ni Queen Kim ang Crown Prince para suportahan siya nito. Kaya, naghanap si Joachim ng paraan para pamahalaan at kontrolin ni Queen Kim si Princess Wawan. Inilagay din ni Joachim si Queen Kim sa isang mas mahusay na posisyon upang makumbinsi niya ang hari na palayain ang Crown Prince. Masaya si Queen Kim at pinakiusapan si Joachim na manatili sandali sa kanyang palasyo. Ang mga tao sa ibang mga kampo, tulad ni Hong Jokro, ay nagalit tungkol dito. Si Hong Jokro, na galit, ay gumawa ng isang hakbang na tila hinalikan si Joachim ng kusa. Si Yisan, na nakatingin sa malayo, ay hindi naintindihan. Kaya nagpa siya ang mga lady-in-waiting na bigyan ng herbal bath ang Crown Prince para matulungan siyang kumalma. Ngunit wala ni isa sa mga lady-in-waiting ang may lakas ng loob na lumapit hanggang sa biglang lumitaw si Joachim. Pagkatapos, kailangan niyang tulungan ang Crown Prince na maligo. Ginamit ni Yisan ang kanyang pag-aalala bilang panakip upang ipakita kung gaano siya nagseselos kaagad. Nang magbuhos ng tubig si Joachim, hindi sinasadyang nahulog siya sa batya. Sa paglipas ng panahon, ang hari ay nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng katandaan. Noong araw ding iyon, masaya si Yisan dahil narinig niyang sinabi ni Joachim ng palihim na mahal siya ng dalaga. Kasabay nito, masaya rin si Joachim na makita muli ang kanyang kapatid na si Sang-sik. Nagpatuloy ang eksena ng tanggihan ni Joachim ang alok ni Queen Kim at nagpas siyang magtrabaho para kay Crown Prince Yisan sa Eastern Palace. Hindi rin siya pumayag sa hiling ni Lady Cho na mapili bilang isang mistress kahit na gusto niya si Yisan. Gusto lang ni Joachim na maging isang ordinaryong tagapaglingkod. Sa ibang pagkakataon, binigyan siya ni Yisan ng isang napakamahal na orange, ngunit tinanggihan ito ng babae. Hindi niya naisip na karapat-dapat siya at naisip niyang may karapatan siyang tumanggi. Nalungkot si Yisan dahil tinanggihan siya ni Joachim at mas sumama ang pakiramdam niya nang malaman niyang gusto lang siya ni Joachim bilang tagapaglingkod ng Crown Prince. Lalong nabalisa si Yisan. Nakita ni Yisan si Joachim na may kausap na lalaki sa oras na iyon. Hindi alam ni Yisan na ang lalaki ay ang nakatatandang kapatid ni Joachim. Nakaramdam siya ng awkward kaya hinintay niya si Joachim sa library.
Iginiit niya na si Joachim ay pag-aari niya, ngunit sinabi ni Joachim na hindi. Matapos tanggihan ang hiling ni Lady Cho na maging isang babae bilang kanyang mga mata at tenga upang mga siwa sa Crown Prince, si Joachim ay inakusahan na kinuha ang aklat ng yumaong Mistress Yong. Hindi ito kinuha ni Joachim dahil ibinigay ng hari ang libro sa pamilya ni Mistress Yong nang mamatay ito. Si Joachim ay halos makakuha ng isang malupit na pangungusap dahil dito. Ngunit ang mga detalye ng kwento na kanyang ikinwento ay nakatulong sa hari, na ang alaala ay nagsimula ng maglaho, ngunit naalala ang nangyari noong gabing iyon. Narinig din ni Yisan ang kwento ni Joachim at nalaman niyang ang batang babae na kasama niya ay si Joachim. Sa palasyo ng Gwangan, tinuruan ni Lady Cho ang mga ladies-in-waiting na huwag magtiwala sa hari at tumingin lamang sa kanilang sariling uri. Si Lady Cho ay determinado na pigilan si Yisan na maging hari dahil galit siya sa lola ni Yisan na namatay. Nagsimulang magsalita ang mga tao laban sa pagpili ng hari na gawing susunod na hari si Yisan. Si Yisan at ang kanyang grupo, na kinabibilangan ni Jokro, ay kumilos. Lalaban siya sa pamamagitan ng pagsisimula ng petisyon para malagay sila sa alanganin. Nalaman lang ni Joachim na si Yisan ang unang taong pumunta sa libing ni Mistress Yong. Nagtungo si Yisan sa libingan ng Maharlika kasama ang maraming mga gwardya at mga lady-in-waiting para palitan ang lugar ng haring may sakit. Pagkatapos ay pumunta sila sa pansamantalang palasyo. Doon, si Wulhai, ang ladies-in-waiting ng Gwangan Palace ay nagpaplanong magsimula ng rebelyon laban kay Yisan. Noong panahong iyon, sinabihan ni Wulhai si Lady So na pumunta ng malayo para bumili ng mga grocery. Sabi ni Joachim ay gusto niyang sumama. Sa oras na iyon, sinabi ni Lady So kay Lady Cho ang lahat ng nangyari sa Gwangan Palace. Gayunpaman, habang nasa daan, nakita ni Joachim na maraming gunpowder ang itinapon sa ilog. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari sa Crown Prince. Sa tulong ni Lady So, gumawa rin siya ng saranggola na may nakalagay na mensahe. Sa wakas ay nabasa ni Yisan at Hong Jokro ang mensahe. Ipinadala ni Yisan si Hong Jokro sa kabisera upang humingi ng tulong sa mga sundalo. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Hong Jokro, dumating ang mga rebelde at dahil si Yisan at ang mga bantay ay walang armas, binugbog sila. Si Joachim mismo ay patuloy na tumatakbo para makarating kay Yisan. Muntik nang matalo si Yisan sa pangalawang pag-atake, ngunit sakto namang dumating si Hong Jokro at ang iba pang mga sundalo. Nahuli nila ang mga rebelde. Nakarating din si Joachim sa wakas. Pagod na pagod siya, kaya nakatulog siya sa mga bisig ni Yisan. Nagpatuloy ang eksena sa araw ng piging na binalak ni Yisan para parangalan ang hari. Umupo si Princess Wawan kasama si Consort Moon na kaibigan niya. Tila masaya ang hari sa piging ng pagkain na pinuntahan ng lahat ng pamilya ng hari. Ngunit nang ihain ang mga hilaw na persimmon at spiced crab, naging tense ang mood. Ang dalawang pagkain ay nagpaisip sa hari tungkol sa nangyari ng ang kanyang kapatid, ang dating hari, ay nalason at namatay. Ipinaalala nito sa hari ang isang chismis na nagsasabing siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Kaya naman kailangang pagbayaran ni Yisan ang nangyari sa handaan. Hindi matiis ni Hong Jokro na makitang na-corner si Yisan, kaya nakipagisa siya sa ilang miyembro ng Dongjok Heyo at nagplano na subukang pabagsakin ang hari. Ngunit sinabi ni Yisan na hindi, kahit alam niya na ang kanyang lolo ay hindi na kayang mabuhay ng mag-isa. Sinabi ni Lady Park kay Joachim at Lady So ang sikreto tungkol sa isang dokumento sa ibang lugar. Ang dokumento ay isang kasunduan sa pagitan ng hari at ng yumaong Crown Prince na si Seido, na biological na ama ni Yisan. Pumayag si Seido na sumuko at mahatulan ng kamatayan kung si Yisan ang susunod na hari. Ang sombrero at singsing ni Queen Hong, pati na rin ang tato sa likod ni Joachim, ay nagbibigay ng katotohanan na mayroong isang lihim na dokumento. Sa tulong ng kanyang kapatid, mukhang nalaman din ni Joachim ang mga pahiwatig ng dokumento. Hinarap ni Yisan ang hari sa loob ng palasyo. Mukhang galit na galit ang hari nang malaman niya na si Yisan ay may lihim na grupo na tinatawag na Dongjok Heyo. Si Lady Cho ay nagbigay sa tagapayo ng impormasyon tungkol sa estado na pagkatapos ay ibinigay niya sa publiko. Sa ibang lugar, sinubukan ni Joachim na mapaibig si Queen Kim sa kanya para mapigilan niya ang hari. Nagbunga ang kanyang mga pagsisikap at pumayag si Queen Kim na makipagkita sa hari. Samantala, inilabas na ng hari ang kanyang espada sa harap ni Yisan. Ngunit ang alaala ng hari ay natigil dahil ang kanyang anak, ang ama ni Yisan, ay buhay pa. Si Lady Cho at Queen Kim ay nakipagkita sa hari sa huli at sinabi ni Joachim sa hari ang tungkol sa lihim na dokumento.
Hindi siya napigilan ni Lady Cho at ang hari mismo ang kumuha ng dokumento mula sa isang tagong lugar. Dahil dito, dapat putulin ang ulo ni Lady Cho. Ngunit dahil magkaibigan sila noon, pinatawad sila ng hari, ngunit si Lady Cho ay mas pinili na magpakamatay. Nag-alok din ang royal secretary na si Jung na palitan si Princess Wawan, ang adoptive mother ni Jung, na papatayin ni Yisan dahil bahagi siya ng isang rebelyon laban sa kanya. Si Yisan ay tumayong bagong hari sa pamamagitan ng paglalagay ng korona. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, namatay din ang haring nauna sa kanya. 3 taon na ang nakalipas. Ginawa ni Yisan ang ipinagawa sa kanya ng huling hari. Hiniling ni Yisan kay Jokim na maging asawa niya sa sandaling dalhin niya sa kanya ang mga halamang gamot. Ngunit hindi makapagpasya si Jokim, kaya binigyan siya ni Yisan ng ilang araw para pag-isipan ito. Sa kabilang banda, kailangang harapin ni Yisan ang plano ni Queen Kim na hinahanapan siya ng royal mistress. Nakuha ng kapatid ni Hong Jokro, na ngayon ay royal secretary, ang trabaho. Sinabi ni Yisan na hindi at pumunta sa kanyang ina para humingi ng tulong, ngunit lumalabas na si Queen Hong ay sumasang-ayon din sa pagpili. Ginawa ito ni Queen Hong dahil nakilala niya si Jokim at nabalitaan niyang ayaw niyang maging mistress. Galit si Yisan na hindi lang sinabi ni Jokim sa kanya. Ayaw ni Jokim na maging ika-100 na babae ni Yisan at hindi maaaring magkaroon ng isang babae lang si Yisan. Noong panahong iyon, ang kapatid ni Hong Jokro ay sa wakas ay napili bilang isang maharlikang babae at binigyan ng pangalang Queen Hwanbin. Hindi napapasaya ng palasyo si Queen Hwanbin at hindi siya tinatrato ng hari tulad ng inaakala niyang gagawin sa kanya. Kaya bigla siyang namatay na nagpadilim sa mga mata ni Hong Jokro. Kanidnap pa ni Hong Jokro ang isang babae mula sa palasyo ni Queen Kim para sisihin siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang isa sa mga kaibigan ni Hong Jokro na si Kyung Hee ay kinuha ni Hong Jokro. Alam ni Yisan ang lahat ng ginagawa ni Hong Jokro, tulad ng pagiging pinuno ng iba pang mga subordinate ni Lady Cho. Labis na nalungkot si Yisan. Naghintay siya ng tamang panahon para parusahan si Hong Jokro, ngunit nahuli kaagad ni Hong Jokro si Jokim nang sinubukan niyang iligtas si Kyung Hee. Dumating kaagad si Yisan at kasama ang iba pang mga lady-in-waiting at pinalaya siya. Binalak ni Yisan na patayin si Hong Jokro, ngunit nagbago ang isip niya kaya tinanggal na lang niya ito sa kanyang trabaho bilang royal secretary. Hiniling ni Yisan kay Jokim na puntahan siya pagkatapos nito. Lumaban si Jokim sa halip na humingi ng paumanhin sa pagkakasangkot kay Queen Kim sa pag-aresto kay Hong Jokro nang walang pahintulot niya. Ito ay labis na ikinagalit ni Yisan. Ngunit ayaw mawala ni Jokim ang deklarasyon ng pagmamahal ni Yisan na walang pakundangan niyang tinanggihan. Ngunit sa halip ay hinalikan siya ni Yisan. Pinaalis ni Yisan si Jokim sa palasyo, gayunpaman, dahil patuloy nitong tinatanggihan ang kanyang mga deklarasyon ng pag-ibig, tumingin si Yisan sa kwarto ni Jokim noon. Nakahanap siya ng isang piraso ng papel mula sa ipinagbabawal na libro na nagligtas kay Yisan noong siya ay bata pa. Lumipas ang 1 taon at nagkabalikan sina Yisan at Jokim. Kasabay nito, aksidenteng nabangga ni Jokim si Hong Jokro. Narinig din ni Jokim na si Yisan ay naghahanda para palitan si Mistress Hwanbin ng bagong mistress. Ngunit sa oras na iyon, sinabi ni Queen Hong kay Jokim na bumalik sa palasyo at magtrabaho bilang katulong para sa bagong asawa ni Yisan, si Selir Hua, na royal mistress. Pero dahil nagseselos si Mistress Hua sa pagiging close nila, pinarusahan niya si Jokim. Ibinalik na pala ni Queen Hong si Jokim sa palasyo dahil alam niyang kayang paligayahin ng lady-in-waiting ang kanyang anak. Nalungkot din si Yisan nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Hong Jokro. Kasabay nito, hiniling muli ni Yisan si Jokim na maging kanyang asawa. Nang marinig ito ng royal mistress, humingi siya ng tulong kay Queen Kim para parusahan si Jokim dahil sa pagiging taksil nito. Sinabi niya na nakita daw si Jokim na may kasamang lalaki. Sinabi kaagad ni Lady So na nakakaalam nito kay Queen Hong at nakipagkita rin si Queen Hong kay Queen Kim. Sinabi rin ni Queen Hong kay Mistress Hua na ang lalaking sa tingin niya ay lalaki ni Jokim ay ang kanyang sariling kapatid. Sinabi rin ni Queen Hong na ang ama ni Jokim ay bodyguard ng Crown Prince na si Seido. Nang mamatay siya, inalagaan ni Queen Hong si Jokim at ginawa siyang katulong sa palasyo. Si Mistress Hua, na nakarinig ng paliwanag, ay masama pa rin ang loob kay Jokim. Sinabi pa niyang traidor ang ama ni Jokim dahil nagtrabaho ito sa masamang Crown Prince na si Seido. Dahil dito, nasaktan si Yisan, kaya napagpasyahan niyang hindi na dapat maging tagapaglingkod ni Mistress Hua si Jokim.
Sinabi rin ni Isan kay Lady So na dalhin si Joakim sa kanyang kwarto kung saan sila magpapalipas ng gabi. Ginawa na ngayon ni Isan si Joakim bilang kanyang opisyal na asawa. Nabuntis siya 3 buwan pagkatapos niyang maging mistress. Tuwang-tuwa si Isan na marinig ang balita, ngunit hindi siya makadiretso kay Joakim dahil kailangan niyang pakalmayan ang puso ng reyna na hindi pa buntis. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan ni Isan at Joakim dahil agad ding namatay ang panganay nilang anak dahil sa tigdas. Labis na nalungkot si Joakim dahil buntis siya noon. Nang malaman niya na ang isa sa kanyang malalapit na kaibigan at kapwa ladies-in-waiting ay nawala ng sanggol dahil sa palihim na nabuntis, lalo itong nagpasama sa kanyang pakiramdam. Simula noon, lumala ang kalusugan ni Joakim hanggang sa mamatay siya sa mga bisig ni Isan. Labis na kalungkutan ang nararamdaman ni Isan sa pagkamatay ni Joakim. Wala siyang pakialam kung sino man ang pumalit kay Joakim bilang isang royal mistress. Naaalala pa rin ni Isan si Joakim kahit na kailangan niyang kumilos na parang hindi dahil siya ay isang hari at kailangang kumilos na parang hindi niya naaalala. At minsan, nakilala ni Isan si Sung Gongmin na anak ng yumaong pamangkin ni Joakim, si Sung Sik. Ibinalik ni Isan si Joakim sa kanyang isipan hanggang sa kanyang kamatayan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.